8:00 na noon ng gabi, London time, nung nakauwi mula dinner sina Ken at Cello. Magkayakap at naghahalikan ng mag-asawa habang nakasakay sa elevator paakyat sa floor nila. I love you babe. Saan ni Ken sa kanya na inalikan siya sa labi ni Cello at hinimas ang kanang pisngi niya. I love you too. Sagot naman ni Cello. Sabay hila niya kay Ken palabas nang bumukas na ang pinto ng elevator. Nakakabay pa nun si Ken kay Cello nung naglalakad sila papunta sa kwarto nila. At nung nasa loob na sila, agad yumakap sa kanya si Cello at siniil siya nito ng halik. Binuhat ni Ken si Cello papuntang higaan nila. Hiniga niya ito, natapangiti naman si Cello sa kanya. Ang ganda talaga ng asawa ko. Lambing ni Ken kay Cello na napangiti naman si Cello sa sinabi niya. Hinila niya si Ken at umikot silang dalawa na agad naman siyang pumatong sa ibabaw. Ginalaw ni Cello ang balakang niya sa ibabaw ng asawa at napangiti si Ken sa ginawa niya. I love you. Saad ni Ken sa kanya na sinantok siya ni Cello sa balikat. Aray! Timawa lang si Cello sa kanya na napailing na lamang si Ken. Umalis sa ibabaw ni Ken si Cello at isa-isa niyang tinanggal ang nakabalot sa kanya habang nakatalikod siya kay Ken. Hanggang sa pambaba na lang ang natira. Doon lang niya nilingon ang asawa at minitian niya ito. Itinukod ni Ken ang dalawang siko niya sa kama at natawa siya ng mahina. I love it when you do that. Saad ni Ken sa kanya na kumembot ng konti si Cello. Sabay lakad nito papunta ng banyo. Bumangon si Ken at umupo sa kama. Pero bago pumasok si Cello sa loob, tinanggal niya na ang pang-itaas niya at binagsak to sa sahig. Sabay lingon kay Ken at sinabing, Coming, my love? Sabay ngiti niya. Na agad namang tumayo si Ken at tinanggal ang nakabalot sa kanya. Sinundan niya agad ang asawa at tumayo to sa may pintuan. Nakita niya ang misis niyang binuksan ng shower at lumingon to sa kanya. Oh God, ang ganda mo talaga babe. Ang tangi na sambit ni Ken nung humakbang si Cello papasok sa shower room. At doon na siya sumunod. At pagpasok niya sa loob, agad niyang niyakap ang asawa niya sa likuran at sinunggaban niya agad si Cello. Napahalinghing na lang to sa ginagawa ni Ken sa kanya at naglakbay ang kamay ni Cello sa ibaba ng asawa habang magkalapat ng kanilang mga labi. I love you. I love you too babe. Sagot naman ni Cello. At doon na uminit ang mga tagpo. Samantala sa Makati, hindi ito ang pinag-usapan natin, Eduardo. Bulalas ni Alona sa matanda. Alam ko, nakita mo naman kung nasan tayo ngayon. Balik ni Eduardo sa kanya. Paano nakapasok si Ken dito? Paano nangyaring nakapasok siya sa gusaling to? Tanong ni Alona sa kanya. Si Johnny, siya ang tumulong kay Ken para pumasok dito. Sagot ni Roger sa kanya. Teka, hindi ba ikaw ang nagbabantay sa kanya? Ikaw dapat ang tanungin namin dyan. Saad ni Roger sa kanya. Hindi ko alam na may binabalak pala siyang gawin to. Isa pa, hindi ko naman alam na kasama niya si Johnny. Sagot ni Alona sa kanya. Tama na yan. Sagot ni Eduardo na nakatayo sila malapit sa katawan ni Johnny. Sir, ano pong ipag-uutos niyo? Tanong ng isa sa tauhan niya. Iligpit ang mga patay. Alam niyo na kung saan sila dadalhin. Utos nito na kumilos naman agad ang kanyang mga tauhan. Responsibilidad mo si Ken, Alona. Bakit hindi mo siya binabantayan? Tanong ni Roger sa kanya na nakatingin sa kanya si Eduardo. Kanina, niyaya ko siyang mag-dinner sa apartment pero hindi siya pumayag dahil may conference call siya sa parents niya. Kaya hindi ko na lang siya pinilit. Paliwanag niya. Yun lang ang nirason sa'yo at nauto ka na?
Inis na saad ni Roger sa kanya na hinugot naman ni Alona ang kanyang baril at tinutok niya to kay Roger. Na binunot din nito ang baril niya at tinutok kay Alona. Tama na yan! Sinigawan sila ni Eduardo kaya kumalma silang dalawa at ibinaba ang mga baril nila. Paano ko may papaliwanag sa kanya to? Ngayong alam niya nang sangkot ako sa grupo. Isang paraan lang, Alona. Sagot ni Roger na tinignan niya to ng masama. Gamitin mo ang hubog mo, gaya ng ginagawa mo palagi. Dugtong ni Roger. Naitataas na sana ni Alona ang baril niya, pero pinigilan siya ni Eduardo. Sabing tama na yan! Paano na to? Tanong ni Alona sa kanya. Ang importante ngayon ang sitwasyon natin dito. Roger, sabihin mo sa mga tauhan natin na linisin ang lahat ng dugo rito at ang sira sa building. Utos nito. Sige sir. Sagot naman ni Roger at agad na tong umalis. Ikaw naman, sabi ko sa'yong huwag kang lumabas eh. Ang tigas ng ulo mo. Inis na saad ni Eduardo. Ang sakin lang naman, baka makatulong ako sa pagkumbinsi sa kanya. Dahilan ni Alona. Hindi pa rin dahilan yun. Alam mong hindi ko sasaktan ang batang yun. Paano ko makakasiguro na hindi mo siya sasaktan? Hindi ba apo siya sa matinik mong kaaway? Tanong ni Alona sa kanya. Oo, apo siya ni Rudy. Pero hindi ibig sabihin nun paparusahan ko na siya sa ginawa ng lolo niya. May plano ako sa batang yun. Mas magiging masakit sa parte ni Rudy kung makumbinsi ko ang batang yun na sumali sa atin. Paliwanag ni Eduardo. Sumali sa atin? Oo, isa sa pinakamasakit na mangyari ay ang mismong pagtraidor ng apo niya. Yun ang punto ko. Saad ni Eduardo na napatingin naman si Alona sa lumalayong helicopter at napangiti siya. Ang sama mo, Eduardo. Ang sama mo. Alam ko. Sagot nito at ngumiti rin siya. Ano na ngayon? Tanong ni Alona sa kanya. Sa ngayon, aasikasuhin na muna natin ang sitwasyon dito. Pero pag sikat ng araw, papagalawin ko na ang mga tauhan natin. Ako. Bumalik ka na muna sa buhay mo. Huwag mong intindihin ang nangyari ngayon. Dahil alam kong hindi magsasalita ang batang yun. At alam niya ang totoong sitwasyon niya. Ikaw ang masusunod. Sagot ni Alona. Sige, umalis ka na. At nakikita ko na at naririnig ang ingay ng mga pulis sa malayo. Sige, tawagan mo na lang ako kung kakailanganin mo ako. Tumango si Eduardo. At sa London, katatapos lang nilang mag-shower. Binuhat pa ni Ken si Cello pabalik sa kama nila. Ang tangi na sambit ni Cello nung nahiga na siya at marahan na umulos si Ken. Tumigil muna ang asawa at nagkatinginan sila. Hinimas ni Cello ang kanang pisngi ng asawa at hinalikan niya to sa labi. Ano kaya kung saad ni Ken? What? Tanong ni Cello. Ano kaya kung nasa prime pa tayo? Tingin mo, putol ni Ken na napabugnot si Cello. What is it? Inis na tanong ni Cello. Siguro out from the shower. Nakaisa pa tayo sa harap ng salamin sa banyo. Saad ni Ken na natawa si Cello sa kanya. What? Tanong ni Ken. That would only mean, babe, na tumatanda ka na. Saad ni Cello habang natatawa siya. Hey, bata pa naman ako ah. See? Saad ni Ken na napatigil na lang sa pagtawa si Cello nung gumalaw uli si Ken. Napahalinghing na lang ito at yumakap sa asawa. Well, that would only mean, babe, na putol niya. Na what? Tanong ni Ken. Na you need to get back in the gym. Saad ni Cello na pareho silang natawa. Nakaisang round pa silang mag-asawa bago sila magyakapan at matulog.
Lumipas ang 1.5 oras. Nagising si Ken para kumuha ng tubig sa kusina. At pagbalik niya sa kama, nakita niyang mahimbing nang natutulog ang misis niya. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi nito at niyakap niya tong nakatalikod sa kanya. Saad ni Jello. At nung lumingon to sa kanya, siniil agad niya to ng halik. Naglakbay ang kamay ni Ken. "One more, babe," saad ni Jello na humarap siya kay Ken at pinahinga niya ang asawa. Pinasok niya ang lagusan ng kanyang asawa hanggang sa maabot nila ang sukdulan. Alam mo ba nga, ngayon na lang uli natin nagawa to? I know, ang hirap kasi kung nasa kondo tayo with Francine and all, saad ni Jello. Natuwa nga ako na wala sa kondo si Ken, pero nandiyan naman si Francine, saad ni Ken. Nasinampal siya ng mahina ni Jello sa dibdib. What? I want my boy home, but I want you alone, saad ni Jello. Naniyakap siya ng mahigpit ni Ken. Babe, you are squashing me, saad ni Jello, kaya binitawan siya ni Ken. I'm thirsty, saad ni Jello. Oh, teka, kukunan kita ng tubig sa kusina, saad ni Ken na umalis na sa ibabaw niya si Jello. At walang saplot na naglakad si Ken papunta sa kusina. At pagbalik niya, nagwhistle pa sa kanya si Jello na natawa lang siya. Nung inabot ni Jello ang basong tubig na dala ni Ken, bigla na lang tong nabasag sa kamay niya. Na agad din niyang binitawan sa takot na masugatan siya. Pareho silang nagulat sa nangyari. Masamang pamahiin to, saad ni Ken kay Jello. Babe, kinakabahan ako, sagot naman ng kanyang asawa. Agad siyang tinabihan ni Ken sa kama. Baka wala lang siguro yun, sagot nito habang tinitignan niya ang kamay ni Jello. Babe, saad nito na nakita ni Ken ang pag-aalala sa mukha ng asawa. Tatawagan ko si Papa. I'm sure everything is fine, saad ni Ken. Na agad niyang kinuha ang cellphone niya sa bag at tinawagan ang kanyang ama. Ilang beses pang nagring ang phone ni Rudy pero hindi to sumasagot. Teka lang, saad ni Ken at lumabas siya sa kwarto nila at pumunta sa sala. Doon niya muling tinawagan si Rudy pero hindi pa rin to sumasagot kaya kinakabahan na rin siya. Naisip niya si Ken pero ganun din, hindi rin to sumasagot. Pati na si Francine. Diyos ko, huwag naman sana. What's wrong? Hindi mo sila makontak? Tanong ni Jello na nag-aalala na rin. Wala eh, sagot ni Ken na naluha na si Jello. Samantala, Ken, may narinig akong boses ng babae sa malayo. Sofia? Ken, gumising ka. Sofia. Gago, gumising ka. Saad ng tinig, kaya agad akong napadilat. Nakita ko ang mukha ni Jared. Loko ka! Sigaw agad niya sa akin nung nagising na ako. Jared, nasan ako? Tanong ko sa kanya. Napaatras siya ng kaunti at naupo sa sahig. Sira ulo ka. Bakit mo ginawa yun, ha? Napatingin ako sa paligid at napansin kong nakastrap ako sa upuan. Nasa helicopter ka namin. Ano bang nakain mo at bakit ka sumugod doon, ha? Teka, ano bang nangyari? Tanong ko sa kanya na sinuntok niya ako sa kanang balikat. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinugal ang buhay mo? Tanong niya sa akin na hindi ko siya sinagot kaya kinweluhan niya ako. Bakit mo sinugal ang buhay mo, Ken? Tanong niya sa akin na tinulak ko siya palayo. Jared, may tawag. Saad ang piloto sa kanya. Sino? Galing sa mama mo.
Agad lumapit si Jared sa piloto. Anong sabi? Nagbigay lang ng coordinate. Sagot ng piloto. Sandaling nag-isip si Jared. Sige, sundin mo. Tumango ang piloto sa kanya at muling lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko. Tumingin lang sa akin si Jared at inakbayan niya ako. Magkapatid tayo, tandaan mo yan. Saad niya sa akin na tinignan ko siya. Paano mo pala nalaman na nandun ako? Sinundan kita. Sinundan? Oo, pinuntahan kita sa bahay ni Mang Rudy. Napansin kong hindi niya matawag na lolo si Lolo Rudy. Naghintay ako sa labas at nung tatawagan na sana kita, lumabas ka sa gate kasama ang taong yun. Si Johnny. Sagot ko. Bakit hindi mo kami nilapitan? Nagmasid lang ako kung saan kayo pupunta. Kaya nung nakita ko na papunta kayo ng Makati, alam ko na ang pakay nyo. Kwento niya sa akin. Gustong makuha ni Johnny si Ingrid. Sagot ko. Binatukan niya ako ng mahina. Loko ka? Dapat sinabi mo sa akin ang gagawin nyo. Hindi ko nga sinabi kay Lolo Rudy, ikaw pa kaya? Saad ko na tinuro niya ako sa muka. Jared, malapit na tayo. Saad ng piloto. Kaya tumingin kami sa labas ng pintana at nakita naming walang ilaw sa labas. Nasaan ba tayo? Tanong niya sa piloto. Nasa dagat tayo. Sagot nito sa kanya. Kaya nagkatinginan kami ni Jared. Agad siyang pumunta sa harapan at naupo sa tabi ng piloto. Anong nasa dagat tayo? Takang tanong ni Jared sa piloto. Sinunod ko lang ang coordinate na binigay sa akin. Barko ba yan? Takang tanong ko sa hugis na nakalutang sa dagat. Nang biglang may marinig sila sa radyo. Tama nga to. Saad ng piloto. At nakita namin biglang may umilaw. At nakita namin ang letrang H sa isang platform. Mag-seatbelt ka, Jared. Saad ng piloto. Kaya nag-seatbelt naman ito. At dahan-dahang ibinaba ng piloto ang helicopter. Maya-maya lang inaglanding na kami sa platform. May nakita kami mga taong lumapit sa amin. At ang isa sa kanilang nagbukas ng pinto. Jared! Tawag nito sa kanya. Bakit kayo nandito? Tanong niya dun sa tao. Bumaba na kayo. Saad ng tao sa amin. Kaya tinanggal namin ang seatbelt namin at bumaba na kami ni Jared. I-secure nyo ng mabuti ang helicopter at higpitan nyo ang tali para hindi to gumalaw. Utos ng lalaki sa tauhan. Sumunod kayo sa akin. Saad ng lalaki. Kaya agad kaming sumunod sa kanya pababa sa helipad. At naglakad kami sa front deck ng barko. At sa dulo, bumukas ang isang pinto. Pumasok kami sa loob. Kilala kita. Saad ko dun sa lalaki. Naalala mo pa pala ako, Ken? Nakangiting saad niya sa akin. 5 taon nang nakalipas, pero hindi ko makakalimutan ang mukha mo, Mang Sonny. Saad ko, na natuwa siya at kinamayan niya ako. Nga pala, Jared, hinihintay ka na ng mama mo. Ako nang bahala kay Ken. Dadalhin ko siya sa infirmary. Saad nito, na tumango naman si Jared sa kanya. Okay lang ako. Saad ko. Sumunod ako kay Mang Sonny papunta sa infirmary. Habang umakyat naman sa itaas si Jared. Dito Ken, pumasok ka sa loob. Saad niya sa akin. Kaya sumunod ako sa kanya sa loob. Nakita ko ang isang nurse na nakatalikod sa amin. Siya na ang gagamot sa mga sugat mo. Saad ni Mang Sonny nung pinaupo niya ako sa silya. At nagulat ako nung humarap sa akin ng nurse. Stupido! Saad nito sa akin nung tumayo na siya sa harapan ko at hinawakan niya ang baba ko. Jaisel? Gulat kong saad. Napinindot niya ang bulak na may alcohol sa noo ko kaya napasigaw ako sa hapde. Hindi lang yan na makukuha mo sa akin, stupido. Galit niyang saad sa akin
at panay-pindot niya sa bulak sa sugat ko. Aray! Aray! Ah! Ang tanging nasasambit ko sa ginagawa niya sa akin. Napatingin ako kay Mang Sonny at natatawa lang siya sa ginagawa sa akin ni Jaisel. Pagkatapos niyang pahira ng mga sugat ko, binatukan pa niya ako. Bakit ba? Tanong ko sa kanya na tinuro niya ako sa muka at sinabing, bakit mo itatapon ang buhay mo ng ganun lang ha, Kenneth? Sigaw niya sa akin na nayuko ko lang ang ulo ko. Sagutin mo ko! Sigaw niya na tinaas ko ang ulo ko at tinignan ko siya. Because that's part of my job. Sagot ko na sinuntok niya ako sa muka kaya natumba ako at bumagsak sa sahig. Jaisel! Sigaw ni Mang Sonny. Katagad niya akong tinulungan bumangon at muling pinaupo sa silya. May sugat na nga yung tao gaganyanin mo pa? Sermon ni Mang Sonny kay Jaisel. Labas ka na dito, Mang Sonny. This is between me and my stupid brother. Saad ni Jaisel na napatigil na lang ako at tumingin sa kanya. That's right, Kenneth. I'm sorry. Ang tangi na sabi ko sa kanya. Napahiya tuloy ako sa kanya dahil dati pinagpapantasyahan ko siya. At nung nalaman ko magkapatid pala kami, medyo tumayo ang balahibo ko at nadismaya dahil ang magandang dalagang ito ay off limits pala. Sorry? Nakakabuhay ba yung sorry mo, Kenneth? Ken na lang itawag mo sa akin. Sagot ko. Wala akong pakialam. Kenneth ang gusto kong itawag sa'yo. Saad niya sa akin na nakita kong kumuha siya ng bagong bulak kaya umatras ako palayo sa kanya. Hinawakan niya ang bulletproof vest ko at hinila niya ako palapit sa kanya. Sabay dinikit niya ng bulak sa pisngi ko na parang nagkaroon ng fire alarm sa mukha ko at napasigaw ako sa hapde. Hubarin mo yung vest mo! Utos ni Jaisel sa akin pagkatapos niyang gamutin ang mukha ko. Kaya dahan-dahan ko namang hinubad ang vest ko na nahirapan pa ako dahil sa hapde ng aking mga sugat. Akala ko kasi wala akong mga pasa sa katawan dahil siguro sa adrenaline kanina kaya hindi ko na naramdaman ang mga ito. Diyos mio! Saad na lang ni Jaisel nang makita niya ang mga pasa sa katawan ko. Muli siyang kumuha ng panibagong bulak kaya muli akong umatras. Nanapailing na lang siya sa reaksyon ko. Magaling manggamot ng mga sugat si Jaisel, Ken, kaya safe ka sa kanya. Saad ni Mang Sonny sa akin na hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Nilagyan na ng bandahin ni Jaisel ang katawan ko, pati na rin ang mga sugat ko sa braso, nang may marinig kaming ingay sa labas ng infirmary. Ano yun? Tanong ko kay Mang Sonny. Nga pala, Ken, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Saad niya sa akin nang biglang bumukas ang pintuan ng infirmary. At pumasok sa loob si Lola Aida na nakaduster pa ito at mabilis siyang tumakbo papunta sa akin. Loko kang bata ka? Sigaw ni Lola Aida, sabay sampal niya sa akin na parang masama ang gising niya. Loko ka? Sinabi ko na sa iyong huwag ka magpupulis pero hindi ka nakinig. Loko ka talagang bata ka. Galit niyang sigaw sa akin habang panay sampal pa rin niya. Hinila na siya ni Mang Sonny palayo sa akin pero nagpupumiglas siya at nakawala pa sa hawak niya. Kaya tinaas ko na ang mga braso ko para depensahan ang sarili ko sa mga sampal ni Lola Aida. Aida, tama na yan! Napatigil na lang to sa sigaw ni Lolo Rudy na nakapanjama pa ito at nakasandong nakatayo sa may pintuan. Ito ba ang gusto mong mangyari sa apo mo, Rodrigo? Ito ba? Sigaw ni Lola Aida sa kanya. Lumapit sa amin si Lolo Rudy. Tumayo siya sa pagitan namin ni Lola Aida. Tumingin siya sa akin at nilingon niya si Lola Aida. Hindi to ang gusto kong mangyari sa kanya, Adelaida. Saad ni Lolo Rudy. Kalmado lang ito. At kahit hindi man niya sabihin sa akin, nararamdaman kong dismayado siya sa ginawa ko. Jaisel, tawag ni Lolo sa kanya
Lumapit naman sa kanya si Jaisel. Ituloy mo ang paggamot mo kay Ken. Sige, Lolo. Sagot nito na napatingin siya kay Lola Aida. Bakit ka nandito? Tanong ni Lola Aida sa kanya. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya, Aida. Hindi. Gusto ko ngayon na. Anak ko siya. Sagot ng tinig sa may pintuan na napatingin kaming lahat sa kanya. Rosana? Gulat na saad ni Lola Aida. Oo, tama ang narinig mo, Aling Aida. Anak ko si Jaisel. Hindi lang yun. Saad ni Rosana. Wag! Pigil ni Lolo Rudy sa kanya. Hindi pa panahon. Dagdag pa niya. Hindi, Manong. Napapanahon na para malaman niya ang totoo. Sagot ni Rosana sa kanya. Anong totoo ang pinagsasasabi niyo? Takang tanong naman ni Lola Aida. Anak namin siya ni Ken. Kumpisal ni Rosana na biglang napaatras si Lola Aida at napatakip sa bibig niya. Aida, saad ni Lolo Rudy sa kanya at nakita naming naluha siya. Aida, umalma ka, saad ni Lolo Rudy nung nilapitan niya ito nang tinulak siya ni Lola Aida at tinuro siya nito. Mga walang iya kayo? Sigaw niya sa kanila. Nalalapitan uli sana siya ni Lolo Rudy pero umatras siya at dumikit sa dingding. Lola, tawag ni Jaisel sa kanya. Huwag mo akong lapitan. Hindi totoo to. Kailan mo pa nalaman, Rudy? Tanong niya kay Lolo Rudy. Maglilimang taon na, Adelaida. Sagot niya kay Lola. Na agad siyang nilapitan at siya na ngayon ang pinagsasampal ni Lola Aida. Tama na, Aida! Sigaw ni Lolo sa kanya. Kaya lumapit na si Mang Sonny para pigilan si Lola. Walang mangyayari kung isasara niyo ang isipan niyo sa katotohanan. Saad ni Rosana. Ikaw ang dahilan sa gulong ito. Bakit ka pa bumalik dito? Sigaw ni Lola Aida sa kanya. Nanayuko lang ni Rosana ang ulo niya. Lola, please. Saad ni Jaisel. Tinignan niya si Jaisel at doon humagulgol ng iyak si Lola. Diyos ko! Natahimik na lamang sila at hinayaan na lamang umiyak si Lola Aida. Pero napansin ko na nakatingin pa rin sa akin si Lolo Rudy. Lo, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko dahil nilagay niya ang kamay niya sa ulo ko at umiling siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Rosana. Bakit mo kami pinadukot? Tanong ni Lolo sa kanya. Mali ka, Mang Rudy. Saad ni Sonny sa kanya. Sonny, saad ni Rosana na tumahimik na lamang si Mang Sonny. Hindi ko kayo pinadukot. Sagot ni Rosana. Ano palang ginawa nyo? Nasapilitan nyo kaming kinuha sa bahay namin. Tanong ni Lola Aida sa kanya. Patawad, pero kailangan naming gawin yun dahil sa... Putol ni Rosana. At tumingin siya sa akin, pati si Lolo Rudy. Kung ganon, magpapasalamat kami sa'yo. Saad ni Lolo Rudy sa kanya. Nahihibang ka na ba, Rudy? Tanong ni Lola Aida. Tama siya, Aida. Kung hindi niya ginawa ang pagsundo sa atin, siguro dinukot na tayo ng mga sindikato. O malala pa doon, napatay na nila tayo. Napayuko na lang ako dahil hindi ko inisip ang magiging epekto sa kanila ni Lolo Rudy. Kaya tumayo ako at niyakap ko si Lolo Rudy. Lo, patawad po. Saad ko sa kanya. Ay, napabuntong hininga na lamang ito at niyakap niya ako. Diyos ko, ano na naman bang gulo ito? Tanong ni Lola Aida. Bakit ka sumugod doon, Kenneth? Galit na tanong ni Lola Aida sa akin. Kaya inabot ko ang bulletproof vest ko at kinuha ang maliit na libro.
Pinakita ko to sa kanila. Dahil po rito, saan ko? Ito yung listahan ng mga taong pinapatay ni Eduardo, pati na rin ang lahat ng transactions at ang plano ng mga sindikato dito sa bansa. Paliwanag ko. Ito ang dahilan kaya sinugal ni Johnny at ni Ingrid ang buhay nila. Dagdag ko pa na inabot naman to ni Lolo Rudy at binasa nito ang laman. Ito ang ebidensyang kakailanganin ko para makulong ko si Eduardo, pati na rin ang mga tauhan niya. Hindi sapat yan. Saad ni Rosana na napatingin kami sa kanya. Bakit mo nasabing hindi sapat to? Tanong ko. Kung libro lang ang pagbabasihan mo ng ebidensya, hindi magiging sapat yan. Dahil pwedeng maging forgery yan o gawa-gawa lang ni Ingrid. Alam mo naman ang takbo ng korte sa bansang ito. Kung sino ang magaling makipag-argue, siya ang panalo. Paliwanag ni Rosana sa akin. Ano palang kailangan ko? Tanong ko sa kanya. Kailangan mo si Eduardo. Diretsyong saad niya. Na napaisip ako bigla. Si Eduardo? Tanong ko na tinapik ako ni Lolo Rudy sa balikat. Wag. Saad niya na nabayo ko na lang ang ulo ko. Ano naman ang papel mo dito, Rosana? Bakit parang kilala mo ang taong tinutukoy ng apo ko? Tanong ni Lola Aida sa kanya. Mahabang kwento, Aling Aida. Wala naman tayong pupuntahan. Ika mo nga, papatayin tayo ng taong ito. So bakit hindi mo nalang ikwento ngayon? Saad ni Lola Aida sa kanya na napatingin si Rosana kay Lolo. Dati ko siyang amo. Miyembro ako ng grupo niya, kaya ako siya kilala. Eh ano naman ang koneksyon namin sa inyo? Bakit niya kami tinutugis? Eh hindi ka naman namin kaano-ano? Tanong ni Lola Aida sa kanya. Tandaan mo, hindi ko mapapatawad ang ginawa niyo sa kapatid ko. Paalala ni Lola Aida. Alam ko po, pero pagputol ni Rosana at tumingin siya kay Jaisel. Pero hindi rin mangyayari ang lahat ng to kung hindi siya sumali sa mga taong pumatay sa mga magulang ko. Sagot ni Rosana na natahimik na lamang si Lola. Tama na yan, Aida. Pasensya ka na, Rosana. Saad ni Lolo Rudy na sinampal siya sa balikat ni Lola Aida. Wala po yun. Matagal nang nangyari yun. Pareho po tayong nawalan ng kapatid, Aling Aida. Saad ni Rosana na umiwas ng tingin si Lola sa kanya. Bueno, malalim na ang gabi. Kailangan niyo muna magpahinga. Nasumang-ayon naman si Lolo Rudy sa kanya. Si Sonny na ang magtuturo sa tutulugan niyo. Dito po, sumunod na lang po kayo sa akin. Saad ni Mang Sonny. Aida, tawag ni Lolo sa kanya na hindi naman siya inimik ni Lola. Tara na po, yaya ni Mang Sonny. Sige, Ken. Saad ni Lolo. Okay lang po ako, Lolo. Sagot ko sa kanya. Gamutin mo siya, Jaisel. Saad ni Lolo sa kanya. Na lumapit sa kanya si Jaisel at humalik sa pisngi niya. Lumapit din siya kay Lola Aida. Lola, saad nito. Natinignan siya ni Lola Aida at naluha ito. Diyos ko, saad ni Lola Aida at niyakap na si Jaisel. Napangiti si Lolo, pati na rin si Rosana, kaya napangiti na rin ako. Patawad, Apo. Saad ni Lola Aida sa kanya. Wala po yun, Lola. Naiintindihan ko po kayo. Ay, Aida, may dapat ka pang malaman. Saad ni Lolo. Ano? Tanong ni Lola na tumingin naman si Lolo kay Rosana na tumango naman siya. Pumasok ka dito. Saad ni Rosana. At pumasok sa loob si Jared na nakayuko pa ang ulo. Magmano ka sa lolo at lola mo, Kenneth. Saad ni Rosana. At bigla na lang. Diyos ko! Isa na namang Kenneth!
Sigaw ni Lola Aida. Nalihim na lang akong natawa. At binatukan ni Lola Aida si Jared nung lumapit siya. Bago siya nito niyakap. Umalis na sina Lolo at Lola kasama si Mang Sonny para pumunta sa kwarto nila at naiwan na lang kaming apat ni na Rosana at dalawang kapatid ko. Loko ka talaga? Saad ni Jared sa akin. Magkapatid nga kayo. Saad ni Jaisel. Look who's talking. Saad ni Jared na tinuro siya nito sa muka. I'm not like you two eggheads. Depensa niya sa sarili niya. Tama na yan. Saad ni Rosana sa kanila at humarap siya sa akin. Ken, saad niya na tumingin ako sa kanya. Alam mo na ang konsekwensya sa ginawa mo, hindi ba? Tumango ako. Sorry po. Umiling lang siya. Don't worry about it. What I'm worried right now is her. Saad niya sa akin na biglang pumasok ang taong tinutukoy niya sa isipan ko. Oh God. Nasambit ko na lang na nagtaka ang dalawang kapatid ko sa akin. Sinong her, Mama? He knows who I'm talking about. Saad ni Rosana. Na parehong napatingin sina Jaisel at Jared sa akin. Oo nga pala Ken, ito pala ang phone mo. Saad ni Jared. Sabay abot ng phone sa akin. Nakita kong tumawag siya kanina. Pero hindi ko sinagot nung hinimatay ka. Saad ni Jared sa akin. At nung tinignan ko kung sino, si Daddy. Saad ko, na biglang lumiwanag ang mukha ni Jaisel nung narinig niya yon. Huwag mo muna siyang tawagan, Ken. Saad ni Rosana. Hindi po baka importante. Huwag muna. Pagputol niya sa akin. Ayokong malaman niya ang sitwasyon niyo ngayon habang nasa abroad sila. Paano niyo po nalaman na nasa abroad si Daddy? Tanong ko, nang ngumiti lang siya. About sa sister mo, huwag ka rin mag-alala sa kanya. Si Francine. Nasa Singapore siya ngayon kasama ang tita Divina mo. Singapore? Gulat kong tanong. Oo, umalis sila kanina ng tita Divina mo. Ay, talaga yung si Tita Divino. Hindi nagsabi na aalis pala sila. Sad ko na napailing lang ako. Now, sabihin mo sa akin, Ken. Saad ni Rosana na seryosong nakatingin sa akin. Ano ang natuklasan mo sa gusaling yon? Tanong niya na napatingin ako kay Jaisel at kay Jared.